Batas binigyan ng pagpupugay si Smaglas. J. King gumawa ng diss track kay Denmark. GL tanggap na talo kay 3D. Alamin natin ang mga yan, so tara. September 25, 2010. Ang debut battle ni Smaglas sa Flip Top. Kontra pa ito kay Damsa. Mas mukha ka nasunugan at namatayan sa inilalarawan ng mukha mo. Mukha kang malungkot na paa kasi yung mukha mo ay puro kalyo. Simula dito nagtuloy-tuloy na ang mga battle niya sa Flip Top at maraming classic na battle siyang ibinigay sa mga tao. Nandiyan ang 2x2 na Team LA versus Team SS. Nasa kasalukuyan na ito pa din ang most speed battle ng Flip Top na meron ng mahigit na 60 million views. Kaya kahit idol mo siya, alalalalakanin mong di ka pwede mauna pa sa kung saan una na siya. Kaya wag kang tanga, ambisyoso ka ba ng pangalawa na naging pinaka. Putang ina ka! Rapido versus Smaglas na meron na ngayong mahigit 18 million views. Gusto mo yung boto ng hurado sa'yo eh. Total mo ka mas diehard ka sa ganito. Di ko kailangan na magandang standing para mag-stand out sa standard na alam nyo. Kasi higit pa sa pagiging rapper na mahusay, yung taglay ko na pangil at sungay. Di mo alam yon kasi walang video sa YouTube yung mga naipanalo kong battle ko sa buhay! Simula dito unti-unting nakilala si Smaglas hanggang sa pinasok na nito ang mundo ng pag-aartista. Maraming TV guesting. Bagamat busy na si Smaglas ngayon, di pa din siya nakakalimot na lumingon sa pinanggalingan niya. At ang huli niyang battle sa Flip Top, itong Ahon 14 kontra Sharon. Ang dami na nagbago sa mga naging taon. Yung player nyo na dating pang barangay lang yung international na, di ba ang laking talon? Sa sobrang excite parang ang sarap magmura ng malutong ng pua, adi ganon. Pero high blood din to sa sarili niyang mantika sa rason na machichicha si Charon ngayon na parang chicharon! Malayo-layo na nga narating ni Smaglas dahil dito nagbigay ng pagpupugay si Batas sa mga achievement ni Smaglas sa buhay. Shoutout kay Smag at congrats sa lahat ng success na naaabot, nararating mo, pare. Kung I'm sure hindi mo paparod dahil masyado kang busy at pero yun, gusto ko lang ilabas sa mundo ng internet ang pagbibigay ko ng flowers sa kanya. Astig, di ba? Parang kumbaga syempre hindi lahat para sa ganun eh. Kumbaga siya para sa kanya yun, pare. Para sa kanya talaga yun. At nagawa niya ng maayos, nagawa niya ng tama. Sana nakapagpundar siya ng malaki sa dami ng mga opportunities na dumating sa kanya, no? Kasi I'm sure malaking pera yung sa dami ng projects, malaking pera yun. Sana nakakapag-ipon siya dahil solid. So congrats sa'yo, Smag. Congrats. Sa kabilang balita naman, tuluyan na hindi nakabalik si Denmark sa teritoryo dahil sa paninira nito sa liga. Kaya napagawa nga si J. King ng diss track na para kay Denmark na may title na Sinungaling. Hindi na may eksaktong sinabi sa kanta na para ito kay Denmark, pero tugma kasi ito sa lahat ng nangyari sa teritoryo at kay Denmark. Sinungaling ka, tangina mo. Sinungaling ka, tangina mo. Mas mabuti pa yung alaga ko na aso. Kahit nagutom hindi nangangagat ng amo. Pero ba't si Judas baho di napigilan? Buti pa yung pusa echas niya tinatabunan. Yung iba naman naghihintay sa pagbagsak namin. Kaso lalo lang kaming tinataas. Puro masama kasi sa amin ang inyong dalangin. Kaya puro blessing balik ng taas. Kung ano ang puno, siya din ang naging bunga. Parehong nagpalamon sa mali sistema. Wala sa edad, maging matanda o bata. Matutong rumispeto, mataas man o mababa. Kaya yung mga anay sa bahay, tinanggal ko na. Ano pang pangalawa, una pa lang sablay ka na. Kaya mga kadikit, dati inalis lahat. Kaya lalong umangat, nawala yung pabigat. Thank you God. At sa uling balita, kinagulat nga ng mga Batera fans ang pagkatalo ni GL sa Royal Rumble dahil akala ng marami na magiging pang warm up lang ang battle na ito papunta kay Poison 13, pero nasilat nga siya ni 3D. Ang lalakas nga ng dala na baon ni 3D
na talagang kitang nirespeto niya si GL. Inang match up to. Kilan, Bagsik, Atoms, tas GL, papansin ang puta. Sabi ng mga fans, 4 versus 1 daw to. Ang dating, ikaw lang titirahin sa kada buga. Bali, 4 kaming negro sa likod, tas ikaw yung nasa sofa. Isa-isang mabibigyan. Makikita nyo pag nagmano-mano. Magkakadugo kayong 4 kahit di kayo magkaano-ano. Si GL, andun sa plaza nagpapanggap na puno ng saging. Bisaya pa naman ako. Di ka ba kinakabahan? Ganyan pa naman yung trip kong katawan. Lakatan. Alam mo ba, sir, bilib na bilib ako sa'yo? Lalo na nung sinabi mo yung ice water. Hampas dyan sa pader, tsak mabibiyak to. Puta, ice water, hinampas sa pader. Hay, yung katangahan sinulit. Pagkatapos mong hinampas, anyari? O di ba nabasa ka ng tubig? Tangina, nakafocus ka na lang kasi sa concept. Kahit yung context pointless na. Sir GL, mabibiyak mo lang yung tubig kung si Moses ka. Tangina, may pakuluto mayat maya, di ba? Expose natin. Kaya ka lumaban ng 2 beses sa isang gabi kasi ginawa yun ni Looney Balakid at Delo. At kaya ka nag-Royal Rumble kasi ginawa yun ni Mot Batas sa duelo. Tang-i-nang nagawa na nila dati. Ano pang sinisingit mo dyan? History maker, history maker. Ulul, nire-remake mo lang! Ang ina, pinagtutugma mo lang yung aspect. Pinatutumba ka na ng market. At kaya ka nila pinagsasando. Pinagmumuka ka nilang target. Sando, target, battle. Go to hell, you're above. Before you are traumatic, meaning nun, paparating pa lang. At mukhang tanggap naman GL ang pagkatalo niya sa Royal Rumble dahil pinuri niya pa dito si 3D at Kilan. Pero yun, outstanding ginawa ni Kilan tsaka 3D yun. Sobrang solid ni 3D. Talagang maximize nila yung format. Yan. So kayo ba mga quiz para sa inyo? Talo ba talaga si GL sa Royal Rumble? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.